Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ang atin pong pag-uusapan para sa vlog na ito ay itong balita, mga usap-usapan ngayon sa social media na itong si Atisa Manalo, ang third runner-up dito sa Miss Universe, ay meron di umanong balak na mag-resign dito sa kanyang tungkulin sa kanyang termino sa MUPH or sa Miss Universe Philippines organization. So ito yung ating pag-uusapan mga kapultiya, kasi I believe na this is serious at talagang masasabi natin na dinamdam ni Atisa or dinibdib niya yung naging resulta, yung nangyari dito sa kompetisyon ng Miss Universe 2025. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At meron pong mga kumakalat ngayon na mga issue at kontrobersiya dito kay Atisa Manalo dahil nagbabalak di umano ito na mag-resign or mag-step down dito sa kanyang tungkulin sa MUPH. So report po ito dito kahapon ng Alpha Pageants at sabi dito, Glitter Channel ang source ng kailang information. Atisa Manalo plans to resign as Miss Philippines. Mentors convince her to finish her term. Glitter Entertainment Chatter report by Alexa Torres. In an unexpected revelation from pageant insiders, Atisa Manalo, the third runner-up of Miss Universe 2025, reportedly considered stepping down from her duties as Miss Universe Philippines due to personal reasons. However, mentors and close advisors intervened, convincing her to complete her term and fulfill her commitments. According to sources close to Manalo, the young beauty queen has been facing challenges that are rarely by the public eye. The rigorous demands of representing the country, balancing advocacy work, and maintaining a public persona reportedly took a toll on her mental and emotional well-being. She confided in us that she was exhausted and overwhelmed, an insider said, speaking on condition of anonymity. There were moments when she thought about stepping down, but her mentors reminded her of the responsibility she carries, not just as a title holder, but as a role model for the young Filipinas everywhere. These mentors emphasized that abandoning her duties could potentially diminish the impact of her advocacy initiatives and disappoint her supporters. Ultimately, Manalo chose to stay, demonstrating her resilience and commitment to her role despite the personal struggles she faces. Although she remains in her position, Manalo has signaled that her reign is approaching its natural conclusion. In interviews following Miss Universe 2025, she expressed gratitude toward her supporters and framed her participation as a final curtain call in her pageantry career. So yun mga kapolitika ang report ng Alpha Pageant dito sa kanilang social media na meron di umano silang insider na di umano ay isa sa mga mentor ni Atisa Manalo. So ito mga kapolitika, I believe na talagang dinibdib at dinamdam ni Atisa ang naging resulta ng kompetisyon, kasi kahit sino naman is manghinayang dito sa kanyang ipinakitang performance at marami na ang mga expectant either siya ang mag-uwi ng corona or first runner-up. But unfortunately, sad to say, dahil nga dito sa kapritsyo ni Fatima Bush na kung saan ay nanalo siya hindi sa malinis na paraan, kasi I believe na ito ay wish niya sa kanyang papa, sa kanyang father, at yung papa naman ay pinagbigyan itong kapritsyo ng kanyang anak na si Fatima. So hindi matanggihan ng kanyang ama yung hiling ng kanyang unika iha na si Fatima, yung gusto niya na corona kahit magbayad pa siya ng ilang milyones dito sa Miss Universe. So nakuha ni Fatima yung gusto niya mga kapolitika, regardless kung meron man silang masaktan na tao, in expense of other people's emotions, other people's feeling. So wala na silang iniisip, ang basta sa kanila ay mauwi nila yung corona dito sa Miss Universe 2025. So kahit marami ang kanilang nasaktan at naapakan na karapatan, ay ang iniisip nila dito maibigay yung luho at yung hiling ng kailang anak na si Fatima Fernandez. So ganun ang mindset ng pamilya ni Fatima na maibigay yung luho ng kailang anak. So napakasakit isipin mga kapolitika na paano ito matake ni Fatima, gayong marami ang umiiyak, marami ang mga nasasaktan, marami ang lumuluha
dito sa naging resulta ng Miss Universe 2025. Nakakatulog pa kaya siya dito sa mga nangyayari na kung saan is very controversial at marami ang hindi makatanggap ng kanyang pagkapanalo. So sana ay maisip niya kung meron mga Mexican dito na nanonood, nakikinig sa ating YouTube channel, kasi I believe na doon sa mga comment section ang sabi nila ay dinatranslate nila sa Google yung mga sinasabi natin dito sa ating channel, sa ating mga videos na mga I believe mga Mexican sila or mga Latinos. Sana is makonsensya rin itong si Fatima na marami ang mga umiiyak, maraming mga tao siya ang nasaktan dito sa kanilang ginawa sa Miss Universe. So hindi pwedeng sabihin lang na si Fatima ang biktima sa sitwasyon dahil nabully siya ni Nawat, dahil buong mundo ang nakakita at nakasaksi dito sa pandaraya na ginawa ng Miss Universe. So saksi mismo ng dalawang mata ng mga tao ang nangyari dito sa kailang kompetisyon. So itong sinasabi ni Atisa na nagbabalak siyang mag-resign base doon sa insider, I believe na seryoso si Atisa, kasi kahit pa siguro sabihin natin na in front of camera sa mata ng publiko ay siya ay happy, nag-i-smile siya, pero in her lone moments mga kapolitika, pag siya ay nag-iisa ay naisip na rin yung mga pangyayari doon sa kanyang kompetisyon dito sa beauty contest ng Miss Universe. So in her lone moments, pag siya ay nag-iisa ay naiisip niya na napakasayang ng pagkakataon, napakasayang ng kanyang effort doon na binigay, and then sa isang iglap lang ay nawala ang lahat. So ganun kadilim at ganun ka sad, ganun kalungkot ang nararamdaman ngayon ni Atisa. At yun mga kapolitika ang mga pinaka-latest ngayon na mga update, mga balita at mga pinag-uusapan ng ating mga netizen dito sa social media patungkol pa rin dito kay Atisa Manalo, kasi we believe na habang nakikita natin siya na masaya sa harap ng camera, sa loob-looban ni Atisa siya pa rin ay nag-grieve, naguhumikbi, nalulungkot at umiiyak yung kanyang puso, yung kanyang damdamin. Pero ang sinasabi nga nila ay time heals wounds. So lilipas at lilipasin lahat at maghihilom ang sugat ng nakaraan. So ang maging advice, ang maging payo natin dito kay Atisa ay magpakatatag siya. Ito ay isa lamang pagsubok, ito ay isa lamang challenge sa kanya bilang isang matatag na babae, bilang isang strong woman. So ito ay pagsubok lang, test of faith. So ang maging reaksyon natin at ang ating maging opinion ay galangin natin whatever ang maging desisyon ni Atisa Manalo, kasi we believe na pag nandito siya sa Miss Universe Philippines ay lagi niya sigurong naalala yung mga disappointments, yung mga discouragements na nangyari dito sa Miss Universe sa Thailand. So kung ano man ang kanyang maging desisyon, ano man ang kanyang maging pasya, ay we respect that. Okay? So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano ang iyong masasabi dito sa mga balita na nagbabalak umano itong si Atisa na bumaba sa kanyang term dito sa Miss Universe Philippines? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.
Tanggap daw ni Miss Universe third runner-up Atisa Manalo ang resulta ng pageant. Masaya na raw siya na i-represent ang Pilipinas sa international stage. Narito po ang aking report. Mainit na sinalubong sa NAIA ang balik Pilipinas na si Miss Universe third runner-up Atisa Manalo. I'm happy to be back home. Sabi niya, hindi man niya naiuwi ang Miss Universe crown, happy siya na nairepresenta niya ang ating bansa sa international stage. Sa issue naman na tila reverse order daw ang naging resulta ng kompetisyon, sabi ni Atisa. That's not under our control anymore. All we can do is do the best under my control. And then that's it. Whatever the result is, we have to accept it. That's what the organization. Sa kabila niyan, hindi pa tapos ang kontrobersya sa Miss Universe. At ang latest nga, nagbitiw si Olivia Manuela Yase ng Cote d'Ivoire bilang Miss Universe Africa and Oceania. Sa kanyang statement, sinabi niyang gusto niyang manatiling tapat sa kanyang values while working on achieving her full potential. Umapila rin si Yase sa Black, African, Caribbean, American at lahat ng Afro-descendant communities na patuloy na ilaban ang kanilang presence at boses.